Paano pakainin ng gulay ang anak nang hindi niya nalalaman? Huwag kang magpanik. May creative hacks sa mga magulang para makumpleto ang vitamins na natatanggap ng katawan ng anak mo. Ito po ang 5 stealth moves para maitago mo ang gulay sa pagkain ng anak mo. Plus syempre, long-term strategy. Panoorin mong gandulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Sino po dito sa inyo nakaka-relate sa sitwasyon na para bang kritiko ang anak mo kapag nakakakita lang ng green na parte sa pagkain niya? Ayaw niya ng tikman. Yan po, mamis at daddies, ang pinakamalaking stress na lagi nating na-experience. Pero paano ba siya magiging healthy kung wala naman siyang vitamins at gulay? Kaya ito guys, ang tanong natin ngayon, paano mapapakain ng gulay ang anak nang hindi niya nalalaman? Opo, daddy at mami, ang pagiging picky eater, yan po yung tinatawag ng mga experts na food neophobia ay madalas na stage ng paglaki ng anak mo na gusto niyang kontrolin ang environment na ginagalawan niya. Kasama na yung pagkain niya. Minsan, ayaw niya ng texture o kulay, kikipag-away siya para hindi niya yon kainin. Kaya ngayon, magiging chef muna tayo. Gamitin po natin itong smart lesson natin for today. Ito po guys, ang madali at creative na paraan para mapakain natin ng gulay ang anak natin nang hindi niya nalalaman. This letter natin guys, no? S or sauce or kaya naman soup. I-blend po natin sa mabibigat na sauce or soup yung gulay. Ito po ang pinaka-epektibo. I-blend po natin yung kalabasa, i-blend po natin yung carrots o kaya yung kamote. Ihalo po natin yan sa paborito niyang spaghetti sauce. Sa mac and cheese, lalo na ngayong Pasko, o kaya naman cream soup. Maraming handaan ngayong Pasko guys, pwedeng-pwede yan. Ang lasa ay natatakpan at ang texture ay nagiging smooth. Para ma-experience niya yung lasa, later on hindi ka na mahihirapang magpakain ng mga gulay na yan kasi yung lasa alam niya na eh. Second letter natin guys, M or meat. Ihalo po natin sa meat at processed food ang gulay. Kapag gumagawa ka ng meatballs, gumagawa ka ng burger patties o kaya naman lumpia, magsama ka ng squash o kaya mushroom, ihalo mo yan sa giniling na karne. Hindi niya makikita yan. Third letter natin guys, no, A or add-in. Idagdag po natin sa breakfast o kaya yung mga smoothie na iniinom ng anak natin. Yun po ang pinakamagandang gawin natin. Maglagay po tayo ng spinach o kaya yung cauliflower, basta niluto muna sa paboritong smoothie o pancake batter ng anak mo. Ang lasa po ng prutas o tamis ang magko-cover sa lasa ng gulay. Next letter natin guys, no, R or rice. Disguise po natin ang rice at starchy food. Gumawa po tayo ng fried rice na may sobrang pinong hiwa ng carrots at bell pepper. O mag-blend po tayo ng gulay at ihalo sa kanyang mashed potato o kaya oatmeal. Last letter natin guys, no, T or taste. I-focus po natin sa lasa ng pagkain. Huwag mong sabihin na gulay yun. Promote po natin ang lasa. Kaya tandaan natin daddies at mommies, no, ang stealth hacks na nabanggit natin kanina, yan po ay panandali ang solusyon. Pero syempre sa katagalan, dapat pa rin po nating turuan ng anak natin na kumain ng gulay ng malinaw. Kasi para sa kalusugan niya yan. Ngayon ko na-realize guys, no, ng pagluluto pala para sa mga bata ay kailangan ng dalawang skills. Pagluluto at pagiging secret agent. Dapat maging healthy ang anak mo nang hindi niya nalalaman. Kaya ang lesson learned ko guys, huwag po tayo sumuko sa picky eating ng anak natin. Gamitin po natin ang smart lesson na nabanggit natin kanina para makumpleto ang nutrients sa anak mo. Ang sagot sa tanong na paano pakainin ng gulay ang anak nang hindi nalalaman ay i-blend, i-disguise at maging smart po tayo sa kusina. Yan po ang pinaka-epektibong solusyon. I-guide po natin ang anak natin gamit ang smart lesson. Ikaw daddy at mommy, anong pinaka-successful na naitago mo na gulay ang ginawa mo na hindi nahalata ng anak mo na nakain niya? I-share mo naman yung secret recipe mo para makatulong din sa iba.